Come again, sir? Marami yung hindi nakakaalam kung ano ang BICAM report. Simple lang naman ho yan. Ang BICAM ay short for bicameral conference. Bicameral conference. Ano yung bicameral conference? Ito po ay ang pag-uusap o ang meeting sa gitna ng Kamara de Representante at ng Senado. Sa pamamagitan po ng bicameral conference, mga kotsero, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga miyembro ng Senado at ang miyembro ng Kamara na pag-usapan ng kanilang mga bills na ipinopropose. May sample din, meron pang isang conference na kasama din ng Presidente, Office of the President. Yung LEDAC. Hindi parte ng Constitution yun, pero it is a group, legislative, something, kung saan nag-uusap ang executive at ang Kongreso sa kanilang mga priority bills. So, ganun ho yun. Ganun ho yung bicameral report. Ngayon, may update. Anong bago? Meron nung mga miyembro ng Senado na nagkomento tungkol dyan. Ang pinakapangit at ang pinaka-nakakabobo, yung sinabi ni Amy Marcos. Ito yung sinabi ni Amy Marcos. Ito yung pinaka-walang kwenta yung kay Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, ito, the tale of two budget documents, BICAM report had blanks, GAA fixed by Congress. Sabi niya. Ito sabi niya, ito yung pinakawalang kwentang pagtatanggol talaga ever. Ito si Senator Amy, feeling ko half-hearted pa siya sa pagtatanggol sa kapatid niya. Oo. Kaya medyo lutang pa yung pagtatanggol niya. Half-hearted pa siya So, anyway, ayun nga daw, dalawang dokumento daw. Dalawang dokumento ang tinutukoy ng ating dalawang Pangulo. Ang merong blanco ay yung BICAM. Yung GAA naman, ang laman, alam ko, inayos na ng Congress. So, ibig sabihin, mga kotsero, dalawa lang ho ibig sabihin yan. Una, meron hong BICAM report na merong blanco. Let's admit to that at the very least, di ba? Meron talagang BICAM report na may mga blanco. Oo. Is it irregular? Well, base sa pag-aaral natin nung nakaraan, it's not irregular at all. Yun na rin ang sinabi ng DBM, yun na rin ang sinabi ng tao dito, Executive Secretary. Wala akong irregular doon. So yun yung una niyang sinabi. Pangalawa, meron ding naganap na pag-aayos. Sa pagsasaayos. Bakit? Kasi mga kotsero, balikan lang natin ang kwento. Ang isinusumiti po for consideration ng signatures ay yung General Appropriations Bill. Yun ho ang pinapakita at sinusumite sa Pangulo for his consideration ng signature. Yung General Appropriations Bill. Ngayon, kaya nga mga kotsero, nakakatawa na ang batikos na lang ngayon kasi wala naipit na yung mga Duterte supporters. Naipit na sila doon sa usapin ng ng GAA at BICAM report. Kasi ang kututuusin naman pala, kung ang pagbabasihan mo ay ang batas at ang tunay na dokumento na dapat mong pagbasihan ay yung batas, wala hong mali. So ngayon, ang pinagtatanggol na lang nila is yung BICAM report. Ngayon, puntahan ngayon natin yung sinabi ng tatlo pang senador. Ito yung sinasabi. Ang sabi ng tatlong senador, they deny that there were blank entries in the 2025 budget BICAM report. Sino ho sila? Si Jinggoy, ang sabi niya, he doesn't think that it is possible for the BICAM report to contain blank entries. So wala raw siya napansin. Si Joseph Estrada. Tapos si Sherwin Gatchalian, sabi niya,
Sa akin and my team, wala kaming nakitang blanco kasi dapat balanse. Yun ang tinitingnan namin parati. So I have a whole team na tinitingnan yung budget bago ko pinipirmahan. Gatchalian told reporters in a separate interview. Kasi kung blanco, hindi magbabalanse yan. So parang ang tingin niya dito, parang tawag dito, FS. Ang tingin niya dito sa sa BICAM report ay parang financial statement. Kailangan balansehin. So hindi magbabalanse kung may blanco. Ngayon, ito pa sabi ni si Villanueva naman ang sabi, Villanueva said the document that he signed was a full bicameral conference committee report. Lahat nandoon at may mga items tayong nakita. I for one would say na wala akong nakitang blanco or whatsoever. Ang hirap paniwalaan noong blanco kasi hindi magtatali. And at the same time, hindi maaaring ipasa ang batas na yon ng blanco. Yun ang aking pananaw. Well, ito medyo dito si Joel Villanueva. Dalawang dokumento na. Ito, medyo may nakakalito na to. Una, yung BICAM report. Hindi magtatali sa BICAM report. Pangalawa, yung batas, yung GAA, General Appropriations Act. So, but, the comment is, ang sinabi niya, wala raw siya nakitang blanco. As for him, who was a member of the bicameral committee. Alam niyo, nakakatawa mga kochero, yung mga etong si Ungab, yung nag-comment, hindi naman siya member ng BICAM committee. Pero mga kochero, may mga reports, may mga nakakakuha daw na nung kinuha nila sa Senate, PR office, ang nakita din nila is yung may mga blanco. Yun ang sinasabi nila. But then again, mga kochero, are those really valid blanks, quote unquote? Are those valid blanks or not? Or, ito pa mas matindi, should we even consider the BICAM report at all? Should we even consider it necessary dito sa sa usapin ng whether the GAA is unconstitutional or not? Sa Tagalog, dapat ba natin pag-usapan to? Kung ang pag-uusapan natin mga kochero ay ang constitutionality ng General Appropriations Act, then kailangan ba natin pag-usapan yung BICAM report? Kasi ito yung parang ito kasi yung pinagpipilitan ng grupo nila Ungab. Ang sabi ni Ungab, magicians daw ang nagpuno ng blanco sa BICAM report. It doesn't make sense. Paano magiging magicians? May bicameral conference ka. Alam niyo mga kochero, obvious lang kasi napahiya. Obvious naman kasi na napahiya si Rodrigo Duterte dyan. Napahiya si Rodrigo Duterte. Nung napahiya si Rodrigo Duterte, kailangan nilang isalba si Rodrigo Duterte. Ano yung kanilang pagsalba? Una, sasabihin nila, ang una nilang palusot, nilaglag nila si Ungab. Yun yung una nilang palusot, nilaglag nila si Ungab. Sabi ni Panelo, hindi, nagre-react lang naman si Presidente sa sinabi ni Congressman Ungab. Yun yung una niya sinabi. Tapos, after nun, ngayon, eto na yung pangalawa nilang palusot. Iba naman yung sinasabi ni Presidente. Ang sinasabi niya, may problema yung BICAM report. How relevant is the BICAM report? It's next to none. Maliban sa record keeping lang siya ng tawag dito ng bicameral conference. Ang matindi pa dito mga kochero, ito yung pinakamalala. Hindi na nga nila naisalba si Rodrigo Duterte dyan sa issue na yan. Number one.
Number 2, nagmukha pang tanga lalo si Rodrigo Duterte. Dahil nag-comment siya sa isang bagay na hindi niya naiintindihan. Naiintindihan niya malamang sa malamang na may bicameral conference. Pero sa utak ni Digong, ang iniisip niya, gaa. Nasopla siya ni Bongbong Marcos. Nasopla siya ni Bongbong Marcos eh. Hindi, okay yung gaa eh. Di misdirection. Hindi yung sinasabi ni Ungab, yung tao dito. Yung Bicam report eh. Yun na sinasabi ni Bicam report. Oo. Hindi napapatulan ng presidente yan. Hindi na. Bakit? Bicam report yan eh. Kongreso yan eh. So, either sobrang bobo ni Digong na hindi niya nakita yung sinasabi ni Ungab or pumalya siya sa kanyang propaganda. Either way, bobo si Digong. Either way, bobo si Digong. Hindi niya pinag-aralan eh.